chapter number 8. Isaiah chapter 8 in verse number 16. I'm going to talk to you about knowing God in our discipleship. Kasi nakikita ko, alam nyo, hindi nyo nakikita yung halaga ng discipleship. At nais kong pakita sa inyo kung gaano kahalaga ang pagdi-disciple. Amen. I hope nandiyan na kayo sa verse na yan. Isaiah chapter 8, verse number 16. Isaiah 8:16. Sabi ng Bible diyan, basahin natin. Let's read together. Okay, basahin natin. Everybody read. Bind up the testimony, seal the law among my disciples. Okay, sabi diyan, bind up the testimony, seal the law among my disciples. So makita nyo, alam nyo, Old Testament time pa lamang ay meron na pong discipleship. Amen? Meron na pong discipleship. Isa na pag-usapan po natin. Kaya tayo manalangin. Everybody bow your heads, close your eyes, and let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon pong ito. Muli, Panginoon, tulungan niyo po kami kung paano po kami makatanggap ng pagpapala ngayon pong hapon from Thy Word and to encourage us, push us to make more disciples, to reach more souls, O God. So please, open our hearts and minds and make us teachable. And please cleanse us and forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Sige, pwede na kayo mupo. Okay, so makinig na maigi mga kapatid sapagkat mahalaga itong pag-uusapan natin. Alam nyo, ang discipleship ay hindi lang pinag-uusapan sa bagong tipan, dito pa lamang po sa lumang tipan pinag-uusapan na. Okay? Come on, everybody sit down. Okay, dito sa binasa natin, pag sinabi nating disciple, lagi kong sinasabi sa inyo yan, it means a learner or a pupil. It means, pag sinabi nating learner, to gain knowledge. Nakikinig tayo? Para mag-gain tayo ng karunungan or understanding or skill in study, instruction, or experience. Okay? Ulitin ko po. Pag sinabi nating disciple, it means learner. Nang ibig sabihin ng learner is to gain knowledge. Katulad dito sa atin, anong ginagawa natin mga kapatid? To gain knowledge. Anong knowledge? Knowledge of God. Amen? Not knowledge from worldly knowledge, but it is the knowledge of God. Understanding or skill in study, instruction, or experience. Kaya nga dito, kaya ang ibinibigay sa atin dito Sunday morning, Sunday afternoon, after lunch, and then makikita natin mga kapatid, Wednesday, meron pa tayong discipleship service, meron tayong mga Bible studies, and so on and so forth. Meron tayong devotion ng umaga. Lahat ng yan ay ginagamit natin, nakikinig ba kayo lahat? Para lahat tayo ay magkaroon ng tinatawag na matuto tayo. Magkaroon tayo ng marami tayong matutunan. Nakikinig? At pag natuto tayo, mag-gain tayo ngayon ng knowledge ng Diyos. At pagka nag-gain tayo ng knowledge ng Diyos, wisdom, lahat yan, bibigyan tayo ng instruction dito, magkakaroon tayo ng understanding, lahat ng yan, mga kapatid. Doctrine, what is doctrine? Set of truth. And what is truth? Truth will set us free. Amen. So lahat yan. So anong ginagawa? Katulad ngayon, anong ginagawa ko sa inyo? I'm giving you the Word of God. So that's knowledge. Amen? That's knowledge. So, yung tayo ay matuto ng salita ng Diyos, that's discipleship. It means we are a learner. Amen? We are a learner. Now, back to our verse na ginamit, mga kapatid, makita nyo po, napakalayo na po ito. Nakuha nyo ba yun? Nasa book of Isaiah tayo.
And most of the time we talk about discipleship, we'll always go to New Testament. Pero hindi natin alam mga kapatid, panahon pa ni Isaiah, meron ng pinag-uusapan na disciples or discipleship. Amen? Bakit? Kasi during the time of Isaiah, mga kapatid, they need also to learn from the knowledge of God. They need also to learn from the knowledge of God. Anong ibig sabihin yan? Mga kapatid, kinakailangan silang i-disciple. Nakikinig ba lahat? Now, I'm going to show you who is Isaiah in the Old Testament, of course. Now, Isaiah is the Paul of the Old Testament. Isaiah is the Apostle Paul of the Old Testament. His name was symbolic of his message. Like Joshua, it means Yahweh saves, or Yahweh is salvation, or salvation of Yahweh, or salvation by faith. Okay, nasusundan niyo ba ako? So pag sinabi mong Isaiah, anong ibig sabihin yung mga kapatid? Kaligtasan ng pinag-uusapan dyan. Kaya maalala yung mga kapatid, Isaiah chapter 53, anong pinapahayag ni Isaiah dyan? Ang kamatayan ng Panginoon Kristo. Nakikinig ba lahat? Anong pinahayag ni Isaiah sa Isaiah chapter 53? Yan yung kaligtasan patungkol sa Panginoong Hesus Kristo. That He was crucified, died, buried, and rose again. Amen. Now, let me give you his personal history or testimony or history. Isaiah was the son of Amos. Amos. A-M-O-Z. Hindi po Amos. Iba po yung A-M-O-S. Ibang Amos po yon. Iba rin po yung Imus Cavite. Okay, paalala ko yung dalawang Bible student. Sabi ng isang pastor, nag-quiz sila, Bible student. Bible student po ito. Okay? So, nag-quiz sila, ganon-ganon. Ano yung isang book sa Bible, ganon-ganon. Check sila. So, sumagot yung isa. Pero yung isa, kinopya niya doon sa kabila. So, ngayon nung nag-check na, sabi nung isa, bakit ito? Tama ako. Tama ka, ako mali. Sabi nung isa, ang sayo kasi Cavite sa akin sa Bible. So sinulat niya, Amos. Oh, dapat Amos. Ayan, kaya mali. Kaya huwag kayong mangopya. Mali makukopya niyo. Nangopya ka na rin lang, mali pa. Ano? So dapat siguraduhin mo, pag nangopya ka, tama. Nakuha niyo? Alright, so ito pong si Isaiah was the son of Amos. He seems to have belonged to a family of some rank. Si Isaiah ay galing po siya sa pamilya na medyo may sinasabi. As may be inferred from his easy access to the king. Meron po siyang connection sa hari and his close intimacy with the priest. Talagang meron silang lahing mga priest talaga. In tradition, says he was the cousin of King Uzziah. Nakita niyo po, kaya nga sabi ng Biblia, nung nabubuhay pa si King Uzziah, hindi niya makita ang Panginoon. But when Uzziah died, he saw the Lord. He saw the Lord. He lived in Jerusalem and became court preacher. Yan po sa Isaiah. Siya po ay isang naging court preacher. He was married and had 2 sons. Jashab at saka his name signifying a remnant shall return. Yan po ibig sabihin nun. And Maher Shalal Hasbas. So, wag nyo nang basta sinasabi ko lang sa inyo. History niya kasi ito. Ibig sabihin nun, hasting to the spoil, hurrying to the prey.
symbolic of Assyrians' mad last conquest. Okay, yan po yung history ni Isaiah. But what are we going to do to emphasize this afternoon ay yung pong discipleship. Sapagat nakalagay dito, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Anong ibig sabihin yan? Alam nyo, dapat ang nakatali sa atin ay isang testimony. Tanong, kaninong testimony? It must be the testimony of the Lord. Amen. Now, every disciples of the Lord Jesus Christ, dapat ang makita sa buhay natin ay walang iba kundi yung patotoo ng Panginoong Hesukristo. Amen. All right, let's go to point number 1. Discipleship is molding the new converts into the testimony of Christ. That's discipleship. Amen. Discipleship is molding the new converts in the testimony of the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng testimony? Testimony, it means attestation. Ibig sabihin ng attestation, it means an official verification of something as true or authentic, not false or imitation. Real, validated, or proven. Okay, nakikinig tayo? So pag sinabi nating testimony, mga kapatid, yan yung patotoo. Ang tanong, kaninong patotoo? It must be the testimony of the Lord Jesus Christ. Amen? Ano ang nakabind sa atin dapat, mga kapatid? Ano yung nakatali sa atin? Ang nakatali sa atin bilang mga disciples, mga kapatid ni Kristo, ay dapat walang iba kundi yung patotoo ng Panginoong Hesukristo. Naintindihan natin? Kaya yan dapat, wala nang ibang dapat nakikita sa atin. Tingnan nyo to. Alright, tingnan nyo na maigi. Let's go to Acts 11:26. Come on, 11:26. Acts chapter 11, verse number 26. Okay, nandiyan na kayo. Alright, ganda na itong pag-usapan natin. Ano sabi ng Bible dyan? Verse number 26, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples, anong tawag sa kanila? Were called Christians. Amen? Were called Christians in Antioch. Tignan nyo mga kapatid ha, nagtitipon-tipon sila doon. At nakita ng mga tao, mga kapatid, sa grupong ito na kung tawagin ay mga disciples. Nakikinig? At ang tawag nila doon sa mga grupong yon, mga disciples na ito, ay Christians. Amen. Bakit tinawag sila na Christians, mga kapatid? Because they have seen the Lord with them. Hindi sila nagtawag sa kanila, oy kami nandito kami, nagtitipon-tipon kami dito, isang grupo kami, mga Kristiyano kami. No, ang tumawag sa kanila ng mga Kristiyano, mga Christians, first Christians at Antioch, ay yung mga tao na nakapalibot sa kanila. Kapatid, hindi mo kinakailangan makipagpangalandakan na ikaw ay Kristiyano, ipahayag mo lang yung testimony ni Kristo sa buhay mo, malalaman na ikaw talaga ay tunay na Kristiyano. Amen. Kaya nga mga kapatid, pinakamaganda na ipatotoo natin, kaya kung anong natutunan natin, what we are learning in this church, every time you come to this church, kapatid, pagpasok nyo sa opisina, pagpunta nyo sa school, pagsasama-sama nyo mga kamag-anak nyo, mga kabarkada nyo, kung ipipreserve nyo lamang yung natututunan nyo dito mula sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi maikakaila na ikaw ay makita ng isang tunay na Kristiyano. Pero ang problema natin, mga kapatid, pagdating dito sa loob, kunwaring Kristiyano ka, pagdating sa school, hindi makita si Kristo. That's the problem. Amen.
Pagdating sa opisina, kapatid, hindi nakikita si Kristo. Bakit? Anong problema natin? Testimony. Most of the time, kapatid, hindi nakikita ang testimony ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Come on, amen. Kaya nga, anong sabi ni Kristo dito? Let's go to 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 in verse number 8. Ano nakalagay dyan, mga kapatid? 2 Timothy chapter 1 verse number 8. Basahin natin. Ano nakalagay dyan? Let's read together louder. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Now, tanong ko sa inyo, mga kapatid, bakit nahihiya tayo, ikinahihiya natin yung testimony ni Kristo? Kaya tingnan nyo, pagdating sa school, sinong nagsishare sa inyo tungkol kay Kristo? O, pagdating sa school, kapatid, sino ang nagdi-disciple sa inyo? O, pagdating sa opisina, sinong nagdi-disciple sa inyo? Sige nga, nakuha nyo ba, mga kapatid? Bihira yung gumagawa niyan. Kaya makita nyo, mga kapatid, makita ninyo sa halip na buhay ang Christianity sa panahon natin, patay, mali ang Kristiyano, ang pagkakilala natin sa Kristiyano sa panahon natin. Mas maraming peking Christianity sa panahon natin, kapatid, kaysa totoong Christianity. Yan ang totoo niyan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because nahihiya tayo. Nang talong ko lang sa inyo, mga kapatid, bakit nahihiya kayo nahihiya tayo na mag-share ng testimony ng Panginoong Jesucristo? Why ashamed? I'm asking you, mga kapatid, ako'y nagtatanong lamang po sa inyo, bakit tayo mahihiya na mag-disciple doon sa opisina? Bakit tayo nahihiya na mag-disciple doon sa eskwelahan? Bakit kayo nahihiya na ipangalandakan, mga kapatid, kung sino si Kristo? Sino si Kristo sa buhay mo? Samantalang sabi ni Apostle Pablo, I am not ashamed of the testimony of the Lord Jesus Christ. Tingnan mo, kaya nga, mga kapatid, tingnan nyo, my goodness, ito lang ang bisita natin. Ha? Ibig sabihin, mga kapatid, may mga tao doon, pwede bang muna, Brad, dito? Pakitawag niyo muna. Sino ba sila? Mga hindi tao yan? Tinan niyo dito na lamang sa atin, mga ilan-ilan lamang talaga ang soul winner. Nakikinig tayo? Sa tatay, bilang mo sa daliri. Sa nanay, ganun din. Sa mga kabataan, ganun din. Ang problema pa, mga kapatid, may mga nakatira pa dito na talagang hindi soul winner. Paki-check nga. Alam ko may mga tao dyan sa kwarto-kwarto na yan. Paki-check mo, Brad Tami. Palabasin yung mga tao dyan sa kwarto-kwarto. May mga tao dyan. Pakisabi mo na walang nagpapatulog ng bata dyan sa baba. Alam niyo yun ang problema natin sa panahon na ito. Kaya nga napakaganda yung tema natin. Kaya nahihiya tayo na mag-disciple, mga kapatid. Nahihiya tayo na mag-soul winning. Hindi natin talaga kilala ang Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Nasaan yung anak mo, Risa? Bakit pinatulog mo dun sa baba? Kunin mo. Kunin mo yung anak mo. Mali ang ginagawa mo. Kunin mo yung anak mo. Saan ka nakikita ang ganyan? Patutulugin mo yung anak mo, tapos ibang klase ka rin. Dapat kasi hindi nyo pinapatulog yung anak nyo during preaching time. Nakikinig kayo may mga baby.
Hindi nyo dapat pinapatulog ang anak nyo during preaching time. Mali kayo. Alright, so tuloy natin. Tingnan nyo to mga kapatid ha. Anong sabi ni Apostle Pablo? I am not ashamed of the gospel of Christ. Amen? Be not therefore ashamed of the testimony of our Lord Jesus Christ. Siya rin nagsabi na, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ano yung testimony ni Kristo? That's the gospel. Ano yung gospel mga kapatid? That the testimony of Christ. Tingnan niyo si Paul. Ano sabi ng Apostle Pablo? Who hath saved me, who hath saved us, and called us with unholy calling. Amen? Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Yan yung testimony. Ganyan katindi or kalinaw mga kapatid ang pagkakilala ni Apostol Pablo sa Panginoong Jesucristo. That is why Paul did not ashamed of the testimony of Christ. Amen. Mga kapatid, napakaganda yung mga kasama mo sa trabaho. I-sharean mo sila, i-win mo sila, i-Bible study mo sila, i-disciple mo sila. Yung mga classmate nyo sa school, mga kapatid, ganun din, pares ang gagawin. Wala kang ibang sasabihin kundi i-win mo sila, i-disciple mo sila, dalhin mo sila dito, ipahayag mo yung ginawa ni Kristo sa kanyang buhay, sa kaasting buhay. Kapatid, yan ang pinakamahalagang testimony. Yan ang pinakamaganda na trabaho natin sa lupang ito. Mag-disciple ng mag-disciple, magturo na magturo tungkol sa testimony ni Kristo, matuto ng matuto hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ang bawat isa. Amen! Alam niyo yan na nakikita ko na malimit na nating gawin, nalulusaw na tayo. In which mga kapatid, ang sipag nyo sa trabaho, ang sipag nyo sa school, ang sipag nyo na gumawa ng project, ang sipag nyo sa eskwelahan kapatid, sa trabaho kapatid, halos overtime dito, overtime doon. Ganon din sa eskwelahan. Kahit linggo, gumagawa ng project, nag-overtime sa project, practice. Pero mga kapatid, sino ang mga anak ng Diyos na masigasig, na nagpapahayag, masipag, masigasig, hindi nahiya, na ipahayag yung testimony ng Panginoong Jesucristo. Bibihira ng ganyang mga Kristiyano. Bibihira na tayo makakita ng ganyang Kristiyano. Nalulusaw na tayo mga kapatid sa mga gawaing pansanlibutan. Nalulusaw na tayo sa mga gadgets natin. Nalulusaw na tayo mga kapatid sa mga sanlibutan na trabaho. Ang sipag natin gumawa ng pera. Pero napakadamot natin na magbigay ng panahon ng oras to make more disciples. Alam niyo, hindi niyo alam kapatid na napakalaking tulong ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao para sila ay matuto at sila ay lumago. Itong mga bagong converts mga kapatid, to grow in Christ. Narinig nyo kanina yung testimony ni Ma'am Susan. Ano sabi niya? Ako nagpapasalamat sa Panginoon na lumago si Sir Ariel. Hindi nyo ba alam na pagka hindi ka lumago, mag-grow in Christ, problema ka? Naunawain nyo mga kapatid? Again, narinig nyo na ba yung patotoo ni Apostol Pablo? Di ba? Nakuha nyo ba? Sino ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo on the way to Damascus. Naghahanap siya ng mga Baptist, naghahanap siya ng mga Kristiyano para pagpapatayin. Para usigin, patayin, ikulong, pagpapatayin. Pero when Jesus saved Apostle Paul, kapatid, nawala yung problema na taga-usig ng mga Kristiyano nung panahon na yan. Bakit? Naligtas si Apostle Pablo.
Naligtas si Apostol Pablo. At nung naligtas si Apostol Pablo, mga kapatid, siya ngayon ang nagsabi, anong sabi niya? Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord Jesus Christ. Siya na ngayon ang nagsasabi, kapatid. Number one na nagsasabi na huwag nating ikahiya ang testimony ni Kristo. Bakit? Nakilala na niya ang Panginoong Kristo. Kaya nga ang solusyon sa mga anak natin na pasaway, ang solusyon sa mga anak natin na matitigas ang ulo, mga kapatid, ang solusyon sa mga kabataan na matitigas ang ulo, you grow in Christ. Kaya matigas pang ulo nyo, kapatid, kaya hindi kayo lubos na nagpapagamit pa sa Panginoon para maakay pa natin yung mga ilang kaluluwa. Napakarami diyan pa sa labas, mga kapatid. It is because we are not growing in Christ. Amen? Hindi pa tayo lumalago. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo pa lubusang kilala si Kristo. Tingnan nyo dito, nung nakilala ni Paul ang Panginoon, ano sabi niya? Sa verse number 12, for the which cause I also suffer. 2 Timothy 2:12. Ano sabi diyan? These things, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Amen? O sabi niya, hindi talaga ako nahihiya na. Wala na akong ikinakahiya. Bakit? Kilala ko na si Kristo. Amen! Wala kang dapat ikahiya sa testimony ni Kristo kung kilala mo si Kristo. Yeah, amen. Kaya nga mga kapatid, habang tayo ay natututo na we're learning about the Lord Jesus Christ, sige lang, matuto tayo, nang matuto, isang araw, namumold tayo in Christ. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, nandoon na yung image ng Panginoon Kristo sa atin. And then isang araw, mga kapatid, nandoon na yung likeness. Kaya ano sabi ni Sir Ariel, madali lang naman pala tanggalin yung alak. Samantalang yung sa inyo, hindi nyo pa natanggal, di ba? Yung iba sa inyo. Di ba? Kayo mga nagsasabing, dyan, lumaki pa naman din dyan, pero nainom na nga. Matindi yung kinukwento ni Negong kahapon. Di ko alam yun. Akalain mo yan, dito na kayo, lumaki ang katawan nyo, pero hindi lumaki ang pagkakilala nyo kay Kristo. So, ano nangyari? Ayun, biktima kayo ng alak. Hey! Di ba? Biktima pa kayo ng alak, biktima kayo ng sigarilyo, biktima kayo ng bisyo, biktima kayo ng droga, biktima kayo ng sanlibutan. It is because, mga kapatid, you are not growing in Christ. Alam mo kung tutuusin, kung yung testimony ni Sir Ariel, madali na naman tanggalin yung alak eh. Bakit? Nag-grow kasi siya. Nag-grow yung pagkakilala niya sa Panginoong Jesucristo. Automatically, maaalis yung hindi kailangan sa buhay mo kung nag-grow ka in Christ. Paano mag-grow tayo sa Panginoong Kristo, mga kapatid? I-disciple natin ng i-disciple ang ating sarili. Alam niyo mga kapatid, makinig na maigi, hindi mo kinakailangan maghintay pa ng iba para mag-disciple sa'yo. Hey, amen! You have the Bible, you receive Jesus Christ, kinakailangan mga kapatid, may Bible ka, may Kristo ka, may Holy Spirit ka, bakit hindi mo i-disciple yung sarili mo? Don't wait somebody to disciple yourself. Abay, hindi niya matatanggal yung alak niya kung hindi niya i-disciple yung sarili niya. Madaling tanggalin yung alak mo, madaling tanggalin kapatid yung sigarilyo mo, madaling tanggalin yung bisyo mo, madaling tanggalin lahat ng bagay na hindi kailangan sa pagiging Kristiyano kung i-disciple mo na mismo yung sarili mo.
Nagkakaintindihan tayo? Acts 14:3. Tingnan niyo to. Acts chapter 14, verse number 3. Acts 14, verse number 3. Tignan nyo. Long time, therefore, abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Nakikinig kayo? Sino itong mga to na nagpatotoo? Very bold sila na magsalita tungkol kay Kristo. Hindi sila nahihiya na ipahayag yung testimony ng Panginoong Kristo from the Word of God. Anong sabi ng Bible dyan, mga kapatid? And it came to pass in Iconium that they were both together into the synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. Tingnan nyo sila yun. Sila yung mga great multitudes. Sino to mga to? Yung mga Hudyo at mga Greeks. Pag sinabi mong Greeks, parang tayo mga Gentiles na naniwala. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil, affected against the brethren. Long time therefore abode they speaking boldly. Pambira. Yan ang kailangan natin. Amen. May kontra, may mga nag-uusig, may mga nangangantyaw, pero anong sabi ng Biblia? Yung mga nakakilala, long time therefore abode they speaking boldly in the Lord. Amen. Talagang matapang sila na ang sinasabi nila is the testimony of the Lord. Amen. Yung patotoo, hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot, may pananakot, pero hindi sila natatakot. Meron nagpapahiya sa kanila, pero hindi sila nahihiya. Merong kumukontra, mga kapatid, pero kapatid, hindi po umuusad yung kontra sa kanila sapagkat yung testimony ni Kristo ang mas makapangyarihan kaysa kumukontra sa kanila. That's discipleship. Amen. Kaya nga kayo, kung talagang totoo nyo lang, ito mga narinig nyo dito, at maging kayo mga kabataan dito, my goodness, sasabihin ko sa inyo. Tinan nyo, ano sabi ng ang ganda itong mga patotoo nila. Ha? Tinan nyo to. Let's go to 17, verse number 6. 17. Anong sabi ng Bible dyan? Tignan nyo. Verse number 4, sabi dito, and some of them believed and consorted with Paul and Silas. Nandiyan na si Paul. And of the devout Greeks and a great multitude, and of the chief women not a few, but the Jews which believe not, move with envy. Pakinggan nyo na maigi, sundan nyo yung sinasabi ko. Took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, anong sinasabi nila? These that have turned the world upside down, are come hither also, whom Jason had received, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. Amen. They turned the world upside down. Amen.
Kaya makita nyo, tinan nyo, sa verse number 11, these were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Therefore, many of them believed also of honorable women which were Greeks and of men not a few. Nakikinig tayo? Makita nyo, walang makadaig sa kanilang paninindigan sa testimony ng Panginoon Kristo. Kaya grabe, napaka-bold yung kanilang discipleship. Nakikinig tayo mga kapatid. Alam nyo kung itong dami natin na ito, masigasig tayo na mag-disciple. Anong ibig sabihin ng discipleship? Discipleship is molding the new converts into the testimony of the Lord Jesus Christ. Doon natin sila imomold, doon natin sila palalakasin, doon natin sila palalaguin, doon natin sila pasisiglahin hanggang sa isang araw, yung buhay natin is all about Jesus Christ. Problema, iba yung buhay natin dito. Iba sa school, iba sa bahay, iba sa trabaho. Dito, kunwari, Kristiyano sa school. Sira ulo. Ha? Nanuhan nyo? Naikinig kayo mga estudyanteng? May grabe to. Alam nyo dito kapatid, halos wala akong nakikita. High schooler, college na nakikita na masigasig na nagdadala ng classmate niya dito. Pagdating sa school, nagdi-disciple. Pagdating dito, nagdadala na masigasig talaga. Wala akong nakikita. Ano na lang ginagawa ninyo? Ha? Pangalawa, number one, discipleship is molding the new converts into the testimony of Christ. Number two, back to our text. Ano nakalagay dyan? Bind up the testimony. Seal the law among my disciples. So anong ibig sabihin ng law? Principle. Principle, a rule. Principle, it means a rule or code of conduct. Habitual devotion to what is right. Habitual devotion to what is right. That's the word principles, which came from the word law. Now, makinig kayo. Ano yung batas natin bilang mga anak ng Diyos? Bilang miyembro ng simbang ito? The law must be our seal to make more disciples. The law must be our seal. Dapat ang tatak natin, yung batas natin. Ano yung batas natin? E di yung utos ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos sa atin? Go ye, therefore, and teach all nations. Nagkakaintindihan tayo, amen? Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ano nakalagay dyan? Teaching them to observe all things. That's discipleship. So mga kapatid, anong pinakabatas natin? Dapat yung utos ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Ito yung batas ng Diyos. Ito yung tagubilin ng Diyos. So ibig sabihin kapatid, ito dapat ang seal natin. Ito dapat ang tatak ng bawat anak ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, kapatid, go, and then let's go and win souls. Pag sinabi ng Diyos, go and teaching them to observe, let's go and teaching them. Amen. Batas na natin ito, kapatid. Yan ang sabi ng Diyos bago umakyat sa langit sa church. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Yan yung tagubilin ng Diyos bago umakyat sa langit. Anong sabi niya? Alright, church, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them. That's discipleship.
Kaya dapat ang batas natin dito, kapatid, ay wala nang iba kundi yung sumunod sa utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Win souls, baptizing them, and discipling them. Kanino inutos yan? Sa ating mga anak ng Diyos. His own church. Hindi inutos lamang yan sa pastor. Hindi inutos lamang yan sa mga full-time. Hindi inutos yan sa mga staff. Inutos ito sa mga anak ng Diyos, sa mga tumanggap kay Kristo na nabautismuhan, which is the body of Christ, the church. I hope nagkakaunawaan tayo ngayon. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, bakit hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos? Sa mga babae, sa mga nanay, ang nakikita ko lang dito, Sister Beth. Sa mga tagalabas, Sister Gina, Sister Myra, Sister Joyce, Sister Vicky. Anong ginagawa ng iba? Ang tanong ko sa inyo, kung hindi kayo nagdi-disciple, anong testimony niyo sa labas? Ha? Ganon din kayo mga tatay. Anong pinapakita niyo na testimony? Sige nga. Kasi makakapag-disciple at makakapag-disciple ka kung ang testimony ng buhay mo si Jesus Christ. Makakapag-disciple at makakapag-disciple ka kung susundin mo yung go ye. Amen ba? And tanong ko sa inyo mga kapatid, batas ito eh. Pag sinabing batas, utos ng Diyos. Di ba malinaw yon? Tingnan nyo, Matthew 28. Can you read verse number 19? Okay, everybody read louder. Go, read. Go. Come on. What's the first word? Utos ba yun? Hindi. Utos ba yun? Hindi. Utos. Kung utos susundin, hindi. Di ba malinaw yun? Alam mo kung sa dami natin na ito, mag-ano lang tayo, mag-disciple lang tayo mga kapatid, mag-soul winning tayo, dalhin natin yung nawin natin dito, mabautismuhan, and then what next? Discipleship. Alin yun? Yan na yung tatak natin. Nakikinig, amen? Yan na yung seal natin. Ano yung seal natin? Discipleship. Ano yung seal natin mga kapatid? As Baptists, as Christian people, win souls. Amen? Baptizing them, seal natin yan. Ano yung seal natin? Discipling them. Tatak na natin yan. Amen. Tatak na natin yung soul winning, tatak na natin yung magbautismo, tatak na natin yung mag-disciple. Kilala sa Baptist na discipler. Kilala ang Baptist noong una pang panahon kapatid na soul winner. Kaya nga pinagpapatay yung mga Baptist nung araw. Bakit? Anong kinaso sa kanila? You are Anabaptist, rebaptizer. Samantalang isa lang naman talaga ang Bible baptism. And that is Baptist baptism mga kapatid. Wala nang iba. Bakit? Sino dapat ang bautismuhan? Yung nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, yun lamang ang dapat bautismuhan. Hindi pwedeng bautismuhan ng baby sa Bible. Sinong gumagawa niyan mga kapatid? Bakit
pinagpapatay maging si Martin Luther ng mga 5 million Baptist preachers because of baptism. Tatak na natin ito. Kung Baptist ka, Kristiyano ka, kapatid, tatak mo na yung soul winning. Tatak mo na yung nagbadadala ng bisita. Tatak mo na yung nagdi-disciple. Yan ang tatak ng isang tunay na Kristiyano. Pag hindi mo ginagawa yan, hindi ka tunay na Kristiyano. Sapagkat ang tatak ng tunay na Kristiyano ay soul winning, baptizing, and discipling. Tatak yan ng mga Kristiyano noon pa. Tatak mo ba yan? Kaya nga, tinan nyo, hindi nyo na i-enjoy yung pagpunta sa simbahan. Abi, masaya kaya sa simbahan na may bit-bit ka palagi. Okay lang kayo, mga brad? Ha? Okay lang kayo, para kayo lasing eh. O kaninong bata yan? Sino may dala yan? Ha? Sino nakapagdala ng dalawang yan? Yan. Dala mo, katabi mo. Sino nakapagdala? Oo. Abay, kahit bata yan, pero pag dinisciple mo yan, isang araw, lalaki yan sa testimony ng Panginoon. Isang araw, yan ang magsasabi, ayoko ng alak. Ayoko ng sigarilyo. Ayoko ng long engagement. Hindi ako magmamaliligaw hanggat hindi ako spiritually maayos. Isang araw, soul winner yan, Brad. Tatak na natin. Anong sabi ng Biblia? Tingnan nyo, anong sabi ng Bible? Bind up the testimony. Saan tayo itatali? Testimony ni Kristo. Seal the law among my disciples. Tatakan nyo sila ng batas ng Diyos yung aking disciple. Sabi ng Bible. So anong tatak natin? Di batas ng Diyos. Oh. Anong iniwan ng Diyos na batas? Go ye. Bilin yan. Utos ba yun? Hindi. Utos hindi. Utos, go ye. Anong inutos niya? Soul winning, baptizing. Ano pa? Discipling. Yan dapat ang tatak natin. Hey, amen. Ano yung tatak natin sa simbahan na ito, kapatid? Soul winner. Anong tatak natin? Baptizer. Anong tatak natin? Discipler. Noon pa man, kapatid, panahon pa ni Kristo. In fact, panahon pa na Isaiah. Yan na yung tatak ng mga believers. Nagdi-disciple. Panahon pa ni Isaiah. Maliwanag ba yun? Now ngayon, anong tatak nyo? Anong tatak mo? Tatakbuhin? Anong testimony mo? Testimony ng mundo o testimony ni Kristo? Tumayo tayo lahat. Come on. Come on, quickly, come on. Let's go to the altar. Walang pupunta ng CR. Altar ang puntahan natin. Kung Kristiyano ka, kung Baptist ka, ang testimony mo, testimony ni Kristo. Kung Baptist ka, kung Kristiyano ka, ang tatak mo dapat soul winning. Involved ka sa soul winning, involved ka sa discipling. Yan dapat ang tatak natin kung Kristiyano tayo.
Come on, dyan na po sa aisle. Pwede na po dyan, sa aisle. Come on. I hope the message is clear ngayong hapon. Dapat bilang mga anak ng Diyos, dapat may tatak tayo, may identification tayo. And that is soul winning, baptizing, discipling. Pag wala kang ganyan na ginagawa, ibig sabihin wala kang tatak na Kristiyano ka. Kung meron man tayong nakatali sa atin, dapat yung testimony ni Kristo. Dakilang Diyos na mapagpal, makapangyarihan po sa lahat, O Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong hapon. Bless niyo po ang mga narinig po namin. Tunay nga po, Panginoon, na dapat po kaming sa aming pong buhay, wala po kaming ibang purong testimony, kundi testimony niyo po sa cross ng Kalbaryo sa aming pong buhay. At kung meron man kaming tatak, Panginoon, ay yung tatak po ng inyong batas sa buhay po namin. As a member of this church, Panginoon, ay dapat mayroon kaming tatak na nagsosolwining. Mayroon kaming tatak, Panginoon, na nagbabaptize to bring visitors and to be baptized, O God. Mayroon kaming tatak na nagtuturo, nagdi-disciple, Panginoon. Bless niyo po yung mga anak. Bless niyo po kanilang mga commitment, mga decisions. In Jesus' name. Amen.